Chapter 5-6. It was like forever when their lips parted. Ramdam ni Kay ang malakas na pintig ng puso niya. Masarap sa pakiramdam ang pintig na iyon, pakiramdam niya ay buhay na buhay ang bawat bahagi ng kanyang katawan, lalo na ang puso. Hindi nangyari ang sinabi ni Rance na itulak niya ito. Nang tanggapin nito ang labi niya at hagkan siya ng malalim ay nakalimutan na niya ang lahat. Sa halik na lamang nito natuon ang isip niya at sa masarap na damdaming pinukaw nito sa kanya. Ang lalaki pa rin ang tumapos sa halik. Ramdam niya ang mapuwersa nitong paghawak sa mga balikat niya bago siya marahang itinulak. Kapwa sila naghahabol ng paghinga. Sunod-sunod ang pagbawi nito ng hininga. Tumingin ito sa kanyang mukha, kinabig siya at niyapos. Hindi ka sumunod sa usapan. He said huskily, kissing her here hard. He was trying to regain control, she knew. Humalagpos ang maagang natawa sa lalamunan niya. Dahil nakasubsob siya sa dibdib nito, her lips touched the bare skin. Napaungol ito. I hate you, woman. Tila nahihirapang osal nito na naintindihan niya na lamang ang ibig sabihin ng magtama ang mga mata nila. The shade of his brown eyes darkened. It mirrored desire, raw and strong. But there was something else, tenderness. Anong oras na? She asked and smiled. Di ba, palubog na ang araw? Bakit wala pa yung chocolate ni Manoy Fredo? Huling-huli ng mga mata niya ang pagkislap ng mga mata nito. Yeah, palubog na nga ang araw. Squeezed her small figure lightly and released her. Tara na sa seashore. Pagkalabas nila ng cottage ay muli siya nitong hinagkan ng magaan sa labi at sa tungki ng ilong niya. Hintayin mo ako, ipahanda ko lang ang hot chocolate. Nakangiti siyang tumango at tinanaw ang paglayo nito. Kay felt light and happy. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay ang lolo niya, ngayon lamang gumaan ng ganito ang kanyang pakiramdam. Walang dudang masaya siya. At hindi niya mapaniwala ang si Rance na 2 araw pa lamang niyang nakilala ang pagmumula ng kaligayahang iyon. She sighed and walked away from the cottage. Doon siya umupo sa bahagi kung saan nababasa ng humahampas na alon ang mga paa niya. There, the sunset. Masaya siyang nakatitig sa papalubog na araw. Wala pa siyang ideya sa buhay na naghihintay sa kanya pagkatapos ng escape niyang ito ay tama nang may babaunin siyang magagandang alaala. At ang lalaking nasa mga alaalang iyon ay hindi mawawala sa isip at damdamin niya. Si Rance. Parating na ang delivery. Narinig niya ang boses ng lalaki. Nakangiting nilinggo niya ito. Pataas ng pataas ang bill ko, ah. Nagkibit balikat lamang ito at tumabi sa kanya. Doble nga ang rate ko sa rooms at pagkain. Para malubog ka sa utang at hindi ka na makaalis dito. Kung sana nga ganoon lang kadali iyon, mas gugustuhin ko dito na lang. Sa naisip ay nalungkot siya. Hey, nawala na naman ang kislap sa mga mata mo. Kung anong man yang naisip mo, forget it. Nandito ka para maging masaya, di ba? Lumapit ito ng pwesto, ngayon ay nasa likuran na niya ito. Nasa pagitan siya ng mga hita nito. Kinabig siya nito hanggang makasandal na siya sa katawan nito. Ang init na nagmumula sa dibdib at mga bisig nito ay naghatid ng panatag na pakiramdam sa kanya. She felt as if she has always belonged here and she was meant to be here, in his arms. Forever, Kay. Gusto niyang maluha sa realisasyong tumitimo sa diwa. May hangganan ng masasayang sandaling ito. Soon, hindi man niya nais ay magtatapos ang mga sandaling kasama niya si Rance. At ang soon na iyon ay bukas na. Bukas, babalik na naman siya sa pag-iisa. Umiiyak ka ba? Kung hindi lamang sa tanong nito ay hindi niya malalamang nangingilid na pala ang mga luha niya. Dali-dali niyang tinuyo ang pisngi. Hindi. Kailan niya? Naramdaman niya ang paghinga nito ng malalim. Pwede mong sabihin sa akin. Hindi na, Rance. Anang isip niya. Bukas ay aalis na siya at hindi na sila magkikita. Kaya mas mabuti siguro na hindi na nito malaman ang tungkol sa kanya. Hindi na lang siya kumibo. Alam niyang naintindihan na nito ang ibig sabihin ng pananahimik niya.
Hindi na rin ito nagpilit. Naramdaman lang niya na mas hinihigpitan ito ang yapo sa kanya. Binalot na sila ng katahimikan habang sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Hanggang sumilip na ang buwan ay naroon pa rin sila sa tabing dagat. Si Rance ang nag-ayang bumalik na sila sa beach house, malalim na ang gabi noon. Magkasabay rin silang naghapunan. Wala siyang balak matulog ng gabing iyon kaya nang maghiwalay sila sa halip na sa guest room pumasok, sa attic siya tumuloy. Doon ay tahimik niyang tinanaw ang karagatan. Natuon ang mga mata niya sa mga kumikislap na liwanag sa laot, mga mangingisda marahil. Kamantek na siyang mapahiya nang biglang may mga braso na pabulupot sa baywang niya. Rance chuckled and tightened his arms around her. Ang lamig-lamig na, anong ginagawa mo rito? Wala. Ikaw? Madalas akong inuumaga rito. Istorbo ba ako? Nope. Dati akala ko masarap mag-isa rito. Mas masarap pala kapag may kasama. Sigurado ka? Yes. Sigurado kang ako ang gusto mong kasama? I love holding you. Sa halip ay sagot nito. I didn't know why. I'll be honest, Kay, maraming babae na ang dumaan sa buhay ko. With your looks no doubt. Thank you, but shut up first, okay? Natatawang saway nito. I'm trying to be honest here, kaya makinig ka. Okay. Aniyang natawa. Noong niyakap kita sa bus at nakatulog ka sa mga bisig ko, I didn't feel we're strangers. I mean, hindi ko maintindihan, basta, the feeling was familiar. It seemed a natural thing. Para bang madalas na nating ginagawa yon. Pero sigurado naman akong hindi kita kilala at unang pagkakataon yon na niyakap kita. Hindi siya umiimik. Pareho pala sila ng pakiramdam. Hindi kaya nagkita na tayo sa past life natin? Anito sa maaga ang puno maya-maya. Naisipan niyang biruin na lamang ito. Siguro. Aniya sa seryosong tono. Healthy plant ako noon, fungus ka naman. Ganoon. Hinigpitan nito ang yakap sa kanya hanggang napigil ang paghinga niya. No, ibig kong sabihin, ako yung fungus, ikaw yung healthy plant. Sa kalamang nito niluwagan ang yapo sa kanya. Masakit yon, Reklamo niyang tinawanan lamang nito. Maya-maya ay hinela na siya ni Rance paupo sa bench na naroon. Tinatanaw pa rin nila ang dagat. Wala bang legend ang lugar na ito? Usisa niya nang maramdaman niyang namimigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi niya nais matulog dahil ayaw niyang matapos ang gabing ito. Gusto pa niyang habaan kahit paano ang sandaling kasama niya ang lalaki. Ikukwento ko. Anito at inakbayan siya. Habang nagkukwento ito ay patuloy siyang hinihila ng antok. Kusa na siyang humiling sa balikat nito. Umayos naman ito ng upo. Hinayaan siyang humilig sa dibdib nita habang patuloy pa rin ito sa pagkukwento. Sa ikalawang pagkakataon, nakatulog siyang yakap nito. Malamig na ihip ng hangin ang gumising kay Kay. Nagtatakang nagmulat siya ng mga mata. Crucifix pendant ang unang nakita niya. Pendant sa dibdib nang. Saka lamang niya napagtanto kung nasaan siya nang makita ang mukha ni Rance na mas pinaamo ng pagtulog. Nasa attic pa rin sila. Nakasandal ito sa kinauupuan at siya naman ay nakatulog sa dibdib nito. Napangiti siya nang maalala ang nangyari ng nakaraang gabi. Tinulugan niya ito. Anong oras na kaya? Nang ito niya sa paligid ang mga mata ay abuhin na ang langit. Nagbabadya na ang pagdating ng liwanag. Madaling araw na pala kaya sobrang lamig na. Rance. Bahagya niyang tinapak ang braso nito. Kagad naman itong nagising. Kay. Disoriented ditong osal. Tumango siya at ngumiti. Pasok na tayo, doon na ata. Malamig na rito. Ngumiti ito at hinawakan ng isang kamay niya. Tinulugan mo ang kwento ko. Anito bago siya hinela. Pabalik na sila sa loob ng beach house. Antukin talaga ako, pasensya ka na. Hinati dyan ito sa kanyang silid. Pasok na, baby, at matulog.
Ang tono nito ay tila sa isang ama na inuutusan ng pasaway na anak. Nang lumabi siya ay malakas itong tumawa. Hinapit nito ang baywang niya at isinandal siya sa nakasarapang pinto. Then he kissed her, deep and rough. Nakapasok na ito sa sariling silid ay nanatili pa rin siyang nakasandal sa dahon ng pinto at sinisikap ibalik sa normal ang pakiramdam. Let's have some souvenir shots. Ani Rance. Kinabukasan na iyon at nasa labas na sila ng beach house at handa nang umalis. May pangalan itong tinawag. Mula sa kabahayaan ay lumabas ang isang batang babae na nasa tansya niya ay mahigit 10 taong gulang. Nakapigtails ang buhok nito. Pictures. Tanong nito sa lalaki, kumikislap ang mga mata sa excitement. Nang tumango si Rance ay nagmamadali itong bumalik sa loob at nang muling lumabas ay tangga na ang digital camera. Watch the angle, Janice. Tila babala ni Rance. Kapag hindi ako gwapo sa pictures, wala kang pasalubong at allowance. Tumawa lamang ang bata pati si Manoy Fredo at ang asawa nito. Picture taking na ang sumunod na mga eksena. Mahigit 10 shot siguro ang kuha nila ni Rance, iba pa ang mga kuhang kasama nila ang mag-asawa pati si Janice. Print mo yan, sweetie. At ginugo nito ang buhok ng bata na halata ang fondness kay Rance. Apo ni Manoy Fredo. Sabi nito sa kanya nang nasa kotse na sila. May pupuntahan din daw ito sa Legazpi kaya nagdala na ng sariling sasakyan. Dahil sa masaya nilang kwentuhan, ni hindi napansin ni Kay ang mabilis na paglipas ng oras. Namalaya na lamang niya na nasa Daraga, Albay na sila at nakahinto na ang kotse sa tapat ng Casagua Ruins Park. Nandito na tayo. Anito at naunang lumabas ng sasakyan upang ipagbukas siya ng pinto. Kagad niyang na-appreciate ang tanawin. Pinagsawa niya ang mga mata sa paligid at sa huli, sa Mayon Volcano na hinto ang mga mata niya. Nang ibalik niya sa lalaki ang mga mata ay tahimik itong nakatitig sa kanya. Maya-maya ay tumingin ito sa wristwatch. Kailangan ko nang umalis. Nagkalabong ang masayang anyo nito nang sabihin niya yon. Sadness was readable in his eyes. Saan kita makikita ulit, Kay? Give me your contact. Rance. Saan sala niya? Malungkot ang ngiting sumilay sa labi niya. Ibinaling niya sa kabilang direksyon ang tingin upang hindi nito makita ang namamasan niyang mga mata. Hindi na tayo magkikita. Ito na ang huli, Rance. Pabulong niyang sagot. Napakasakit para sa kanya na sabihin iyon pero iyon ang tama at dapat. No. Maagap niyang tanggi at napabailang dito. Nang magtama ang mga mata nila at mabasa niya ang kalungkutan at tila paghihirap ng kalooban nito ay hindi niya napigilan ng pangingilid ang luha. Nasasaktan ba niya si Rance? Lalong bumigat ang dibdib niya. Nagsunod-sunod na ang patak ng luha. I'm sorry. Osel niya at tinawid ang distansya nila upang sana ay yakapin ito pero umurong ang binata. Don't please. He uttered in a voice thick with emotion. Kung yayakapin mo lang ako para magpaalam, huwag na, kay baka hindi na kita magawang bitawan. Tumango siya at umurong na pala yon. If you meant goodbye, so be it. Malamig nitong pahayag at nawala na rin ang damdamin sa mga mata. Blonde ka na ang anyo nito. Salamat sa lahat, Rance. Inunahan na niya ito sa pagtalikod. Hindi niya kayang titigan ang mga hakbang nito palayo kaya siya na ang naunang umalis. Nang muli siyang lumingon ay usok at alikabok na lamang ang iniwan ng kotse nito. Goodbye, Rance. Nausal niya sa pagitan ng naglalaglagang luha. Lumiko na si Rance sa daan patungong kagbakong ay mabigat at nagsisikip pa rin ang dibdib niya. Mahigit 1 oras na ang ginugol niya sa biyahe pero heto, hindi man lang naibsan ang tila libo-libong matalim na tumutusok sa puso niya. Why he was hurting. Kay was just another woman he met, kissed and. Malakas siyang napamura kasunod ang paghampas sa manibela. Kung pagpapalam ang usapan ay sanay na siya roon. Ilang babae na ba ang iniwan niya nang walang lingon? Ilang affair na ba ang tinapos niya nang wala ni Kay titing na panghihinayang? Hindi na niya matandaan.
At hindi niya rin matanda ang nakaramdam siya ng ganito. Kay was the only woman who made him happy. He found bliss in her eyes, warmth in her kisses, home in her arms. Napamura siya ng malakas. Tinapakan niya ang brake at itinabi ang sasakyan. Isinubsob niya ang mukha sa manibela habang hinahagod ang nagsisikip niyang dibdib. Ni hindi nga matatawag na affair ang 2 araw nilang pinagsamahan ni Kay, pero hindi siya at hindi matahimik. Bakit ba ganito ang pakiramdam niya? At si Kay, hindi na nito nais pang humaba ang ugnayan nila. Pero nang titigan niya, sakit ang nabasa niyang damdamin sa mga mata nito. And she cried, mas naging pronounced ang sakit sa mga mata nito nang titigan siya nito habang umiiyak. Pareho ba sila ng nararamdaman? Kung pagbabasehan ng mga halik at yakap na pinagsaluhan nila, sigurado siya. Pero bakit pinutol na nito ang anumang namagitan sa kanila? Bakit ayaw na siya nitong makita pa? Woman. Osel niya ay pabagsak na samandal sa driver's seat. Nang mariin niyang ipikit ang mga mata ay ang huling eksena sa pagitan nila ang nakita niya. Nasa loob na siya ng kotse ay sinusundan pa niya ito ng tanaw. Pakiramdam niya, bawat hakbang nito palayo ay oras ang nababawa sa buhay niya. At kapag nawala na ito sa paningin niya, mamamatay siya. Pero hindi. But something in him died, yes. He felt it. The pain raw and deep. Pakiramdam niya ay lalong tumindi ang sakit na iyon sa bawat minuto, kaagapay na yata ng pintig ng puso niya. He sighed painfully. Ngayon heto siya, patungo na sa mansayo ng Lolo Alphonse niya. Sa susunod na mga araw, ikakasal na siya sa babaeng pinili nito para sa kanya. Kung noon ay hindi niya gusto ang ideya ng kasal, ngayon ay solusyon na ang tingin niya roon. Maybe, the marriage will save him from misery or give direction. Napailing siya. Didn't he think his life was dumb boring? Well, a boring marriage would perfectly add up to the list of his miseries. K. Malakas na busina ang pumukaw sa kanya. Napaayos siya ng upo at napatingin sa side mirror. Nagmenor ang driver at nang tumapat sa kanya ay bumaba ang tinted na salamin. May problema, Vance? Nakangiting mukha ni Manny ang dumungaw sa bintana. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang magandang babaeng sakay nito sa passenger seat. Sigurado siyang iyon ang fiancé nito. Take the lead. Aniyang pinasigla ang tono. Susunod ako. Ngumiti ang pinsan niya at muling pinausad ang sasakyan. Nakailang bunot pa siya ng hininga bago niya napilit ang sariling muling magmaneho. Ilang minuto pa, pumasok na siya sa maluwang na bakuran ng mansyon. Sana pansin niyang dami ng hilera ng sasakyan, mukhang sila ni Manny ang huling dumating. Nakita niya ang paglabas ni Lolo Alphonse mula sa kabahayan. Mainit ang ginawa nitong pagyakap kay Manny. Magiliw rin ang ngiti nito nang yakapin ng fiancé ng huli. Nang pumasok na sa kabahayan ang dalawa ay sakal amang siya nagpas siyang bumaba ng sasakyan. Lo! Sinalubong rin siya nito ng mainit na yakap. Wala kang kasama, iho. Wala ho. Good. Ang tila galak na tura nito at ginulo ang buhok niya na para bang 15 anyos lamang siya. Susunod na sana siya sa pagpasok nito nang marinig niyang may tumawag sa kanya mula sa direksyon ng hardin. Lumitaw sina Ian at Fatima. Parehong-pareho ang ngiti ng mga ito nang titigan siya. Wala akong kasama. Matabang niyang sabi. Nako, nako. Ani Ian. Damn you. Sa inis ay osal niya. Nagtawanan lamang ang mag-asawa na lalo niyang ikinairita. Nilayasan na niya ang dalawa. Nakapasok na siya sa bahay nang may maalala siya. Nagmamadali siyang bumalik sa garden. Timmy. Nahinto sa pag-uusap ang mag-asawa. Kaagad siyang nakalapit. Ang internet blog mo. Ano ang tungkol sa blog ko? So, totoo nga? Totoo ang alin, Vance? Nagsasalubong ang mga kilay na susog ni Fatima. Na may blog ka at kabilang sa mga image post ang resort ko. Kumislap ang mga mata nito at tumingala sa asawa. Galing kay Ian ang mga pictures. I love beaches and beautiful places.
Ginamit ko ang mga pictures para makagawa ng magagandang articles. Alam mo ba kung alin ang most viewed? Ang mga pictures dito, mansion ni Lolo, ang kainan sa dahon ng saging, ang parlor games, beach volleyball sa Buena Vista at ngumiti ito bago nagpatuloy. Ang resort mo. Do you know someone named Kay? Kay. Viewer ng vlog mo. Ilang sandaling nanahimik si Fatima. Hinanap marahil sa utak ang pangalan. Sa pagkakatanda ko, wala, Rans. Kahit hindi ko natatandaan lahat, familiar sa akin ang pangalan ng mga viewers ko kasi madalas kaming nag-uusap online. Sure. Tumango ang babae. Sino ang Kay na ito, pinsan? Singit ni Ian. Bumantong hininga siya bago sumagot. Someone I've met in one faithful ride. Tinalikuran na niya ang dalawa. Pagkatapos ng dalawang hakbang ay nilinggo niya si Fatima. Natunto niya ang resort ko dahil sa vlog mo, Timmy. Where is she now? Habol ng pinsan. She's gone. Walang buhay niyang tugon at itinuloy ang mabibigat na hakbang palayo. Ginagabihan ay uminom siya ng alak hanggang sa nakatulog. At kinabukasan, sa umpisa ng parlor games ay halata ang kawalan niya ng gana. Bagay na hindi nakaligtas sa observant niyang lolo. Kinausap siya nito matapos ang tanghalian. Katahimikan ang isinagot niya sa mga tanong nito. Napailing na lamang ang abuelo at iniwan siya sa study, may kutob siyang si Ian ang kukulitin nito. Chapter 6. Sigurado ba kayo, Manong, na ito ang tamang daan? Tanong ni Kay habang sinisipat ang kalyeng pinasok nila. Tumango ang driver ng van na inupahan niya sa Legazpi. Mula panood na karaang araw ay ito na ang driver at tourist guide niya. Pagkagaling niya sa Casaguaruan Spark ng nagdaang araw ay halos nilibot niya ang buong Albay. Nagpunta siya sa Kamalig kung saan kilala ang masarap na pinangat. Ilang boxes din ng Pili Nuts Candy ang binili niya, ipamimigay na lamang niya. At nang mapadaan sila sa palengke kung saan maraming native product na likha sa Abaca, binili niya lahat ng umagaw sa atensyon niya. Mula sa bag hanggang sa tsinelas, wala siyang nagustuhan na hindi niya binayaran. Nang gabi na nagpahatid na lamang siya sa pinakamalapit na hotel. Doble sa halaga ng rent ng sasakyan ang binigay niyang tip sa driver at sinabi niyang balikan siya kinabukasan. At ngayon, sa pinakamalayong barangay ng Legazpi ang tungo niya. Gusto niyang makita ng malapitan ang lugar. Gusto rin niyang malaman kung totoo ang mga nakasulat sa blog na sinasabi ni Warren. Kung sa Javier Mansion ang tungo nyo na may ginaganap na reunion taon-taon, tama ho ang daang binabaybayan natin. Anang driver niya sa may accent na Tagalog. Kilala ho ang pamilyang pupuntahan yung kahit sa bayan. Ganoon po ba? Tumango ito. Bisita kayo ng isa sa mga kamag-anak ng Don. Nako, hindi ho. Agap niyang sagot. Bukas po ang pinto nila sa kahit na sinong gustong makibahagi sa kasiyahan. Libre rin po ang pagkain. Napansin niyang tila sa pagkain natatakam ang driver. Naaaliw na napangiti na lamang siya. Gaano pa ho kalayo, Manong? Tanong niya nang mapansin niyang kakahuyan na ang nasa gilid ng kalsada. Malapit na, ma'am. Nanahimik na lamang siya, ilang minuto pa'y bumagal na ang takbo ng van. Iyan na ang Javier Mansion, ma'am. Hindi niya maiwasang humanga sa kabuoang hitsura ng paligid. Sino ang mag-aakalang sa dulo ng rural na lugar na ito ay nakatayo ang ganito karangyang bahay? Hilera ang nagagandahang kotse sa bakuran. Dahil nakabukas ang gate, kitang-kita niya ang mga tao sa loob na lahat ay kumakain. Mukhang natoon sa tanghalian ang dating nila. Hihinto ko ba tayo, ma'am? Tanong muli ng driver. Kung manood ho kayo sa mga aktibidades, pasok po tayo. At ngumiti ito, tila nahihiya pang umamin na nagugutom na raw. Naku, pasensya na ho, nawala sa isip kung kailangan nyo palang mag-lunch. Naku. Wala yon, hiha, haya na ang pagkain, libre pa. Ano, bababa ba tayo? Napatitig siya sa driver. She had been the Dehenares princess of years. Lahat ng galaw niya tila di numero.
Paano ba namang subukan niyang lumihis sa daang dapat na nilalakaran ng isang tulad niya? Ngumiti siya. Tereho. Umaliwalas ang mukha nito at naunang bumaba upang ipagbukas siya ng pinto. Ang dalawang guard na nasa gate ay ngumiti nang makita sila. Dagas kamo. Ang mga mata ng dalawa ay sa kanya nakatuon. Tuloy daw tayo, ma'am. Kagad sambat ng driver nang lingunin niya ito. Kagad itong humanap ng mauupuan. At nang makakita ay iginaya siya nito roon. Nang mag-alok itong ikuha siya ng pagkain ay nahihiyang tumanggi siya at nagpasalamat. Ano ho ang dessert nila, Manong? Usisa niya nang makabalik ito tanya ng isang plato ng pagkain. Marami ho, gusto niyong ikuha ko kayo. Magiliw siyang umiling. Ako na lang ho, saan ba? Itinuro nito ang direksyon. Kung nabubuhay ang Lolo Felipe ay tiyak na aatakehin ito sa puso kapag nalaman ang ginagawa niyang ito. Saging lamang ang pinili niyang kunin. Kumuha rin siya ng isang baso ng fresh juice. Umikot pa rin ang mga mata niya sa paligid habang pabalik siya sa pwesto nila ng driver niya. Dahil nga busy ang mga mata, hindi niya napansin ang lalaking nakasalubong niya na wala rin sa nilalakaran ang atensyon. Nagbanggaan sila. Natapon sa dibdib nito ang fresh juice na hawak niya. Marahas siyang napasinghap. That's dumb cold. Bulalas nito sa shock na tono. So sorry. Oh my God. I'm sorry. Hindi ko. Nagangat siya ng tingin upang muli ring mapasingam. Rance. Hindi niya alam kung ano ang nangyari nang hina ang pakiramdam niya at umikot ang paligid. Bigla ay nagdilim ang lahat. Kay. So, this is the Kay you've met in one faithful ride. Nanunuksong tanong ni Ian kay Rance habang pareho silang nakamasid kay Kay na noon ay nakahiga sa kama at wala pa ring malay. Nandoon sila sa isang guest room sa mansyon kung saan dinala ni Rance ang babae. Tiniyak ng pinsa na babalik ang malay nito maya-maya lang. Ang sabi mo, she's gone. Anong ginagawa niya rito? Huwag mong itanong sa akin, hindi ko alam. He hissed. She dumped me, sa paanan ng bulkan mayon. Naaasar niyang dugtong. Sa panggigilalas niya ay hamagal pa Kito ng tawa. Akmang bibigyan niya ito ng sugto ng kumilos si Kay, nagbabalik na ang malay nito. Kay Ian unang natuon ang mga mata nito. Kumurap ito ng 2 ulit bago lumipat sa kanya ang mga mata. Rance. At gumuhit sa mga labi nito ang pamilyar na ngiti matapos siyang hagurin ng tingin sa mukha. Tinitiyak marahil nito na totoo siya at hindi bahagi lamang ng imahinasyon. Gabundok ang pagpipigil niyang yakapin ito at silin ng halik. Ang kasama ko? Tanong nito at bumangon na. I'm sorry, I collapsed. Nahihiyang ngumiti ito. Nasaan nga pala ako? Guest room. Si Ian ang sumagot. At ang kasama mo? Binabalik ko na sa bayan, hiha. Sabad ng maautoridad na tinig na kilalang kilala ng magpinsan. Pinababalik ko na lamang pagkatapos ng kasiyahan. Nagpalipat-lipat sa kanilang tatlo ang namimilog na mga mata ni Kay. Lolo. Aniya na ibig magprotesta. Save it, Rance. Narito na rin lang siya. Let her stay and join the activities. But, lolo mo? Stay and join the activities. Naguguluhang osol ng dalaga na tila pinipilit i-process sa utak ang mga narinig. Ibig sabihin. Rance's family, child. My youngest grandson. Casual na kumpirma ni Lolo Alphonse sa maaaring hinuha ng babae. Napasinghap ito. Kung ganoon, kayo ang don na tinutukoy ng driver. The Great Bienvenido Alphonse Javier. Sambat ni Ian na tila aliw na aliw pa sa eksena. Lumipat sa kanya ang mga mata ni Kay. Kabilang ka pala sa pamilya nila? Bakas na bakas sa anyo nito ang hindi pagkapaniwala. He heaved a deep sigh. What are you doing here, Kay? Pantay niyang tanong sa malamig na tono. Hindi ba ayaw mo na akong makitang muli? Wika ni Ran sa kanyang sarili.
That's not the proper way to treat a visitor, Rance. Saway ng lolo niya. Napangisi si Ian pagkatapos ay nagpaalam na lalabas na. Sumunod na rin ang matanda matapos nitong tiyakin kay Kay na welcome ito bilang bisita. Rance. Inulit niya ang tanong. Nanatali lamang itong nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwala si Kay na nasa harapan niya ng mga sandaling ito si Rance. Ang shock na hanggang ngayon ay nasa dibdib niya pa rin ang dahilan marahil kung bakit nawalan siya ng malay kanina. At nagsunod-sunod na ang mga hindi niya inaasahang revelasyon. Kabilang pala si Rance sa pamilyang ito. At ang lolo nito, pamilyar. Parang nakita na niya sa kung saan. Hindi niya lamang maalala. What are you doing here? Ulit ng binata na nagpakurap sa kanya. May nababasa siyang paipang galit sa mga mata nito. Kung pupunta ka rin pala dito, bakit kailangan mo? Hindi ikaw ang ipinunta ko rito, Rance. Agap niya. Lalong nagdilim ang mukha nito, ibang-iba sa anyo nito nung nasa Sorsogon sila. Kabilang ang mansyon sa lugar na nasa listahan kung puntahan. And I want to see the event personally. Event? Susog nito. Nagsasalubong ang mga kilay. Ang reunion. The blogger mentioned it too. Oh, yeah? Kilala mo ba personally ang blogger na sinasabi mo? Nangaarok ang titig nito. Napalunok siya. Kung kabilang si Rance sa pamilyang ito, natitiyak niyang kilala nito ang blogger. Wala siyang choice kundi umamin. No. Kasunod ang mariing pagpikit. Ang totoo, ang kaibigan ko ang reader ng blog niya, hindi ako. Sinabi niya lang ang lugar, give me the pictures with addresses and sketch how to get there. Matagal na hindi nagsalita si Rance. Nababasa niya ang lamig sa anyo nito. Who is this friend? Warren. Halos sabay lamang na napalingon sila sa pinto nang may kumatok doon. Bumukas iyon at iniluwa ang isang babaeng kahawig ng kaibigan niyang modelo. May I come in? Nakangiting paalam nito, kay Rance nakatingin. Sabi ni Ian, siya yung sinabi mong. Nagsalita ang lalaki. Kaya pala hindi mo siya kilala dahil hindi talaga siya ang reader ng blog mo. Muli, napasinghap siya. Kung ganoon ito si Timmy. Hi. She managed to say. Ngumiti ang babae at nilapitan siya. Natuntun mo raw ang resort ni Rance dahil sa blog ko? Pati ang mansion? Tumango siya. Kaibigan ako ni Warren. Oh. Bulalas nitong halatang nagalak. Warren, the funny chef. Kilala ko siya. Love ko ang mga recipes niya. At tumingin ito kay Rance. May tantrums ka raw sabi ni Lolo? Nang sulya pa nito nang may warning na tingin ng babae ay tumatawa itong nagpaalam sa kanya at bago lumabas ay, kailan ka pa naging main sa magagandang babae, Rance? Kung posible lamang na pumatay ang tingin ay baka kanina pa bumulagta si Timmy na ngayon ay nakalabas na ng silid dahil sa talim ng tingin ni Rance sa nakasara ng pinto. Binalot sila ng nakabibinging katahimikan. Do you really want to stay here? Maya-maya ay basag nito sa awkward na katahimikan. Ipapahatid kita anumang oras sa lugar na gusto mong puntahan. So, do you want me to stay? Balik tanong niya. Nagtama ang mga mata nila. Lumunok ito kasunod ang buntong hininga, more on resignation. At kitang-kita niya ang pagpapalit nito ng ekspresyon. Mula sa matigas at malamig na anyo ay lumambat at umaliwalas ang mukha nito. Kung gusto mo, Kay. Sabi nitong halos bulong na lang. Yeah. He said followed by a gentle smile. Nagrigadan ang puso niya. Bago pa niya napigil ang sarili ay nakatayo na siya at napayakap dito. Promise me one thing, Rance. What? Make my stay memorable, will you? Nakikiusap ang tono niya. Nang hindi ito kaagad sumagot ay dumistansya siya at tumingin sa mga mata nito. Please. Excited siyang maging bahagi ng event. Saglit siya nitong tinitigan bago tahimik na tumango. Okay. Sure, Kay.